Because there is no exemption, ano po, we are not exempted, maging mga nananalig sa Panginoon. Hindi tayo exempted sa mga problema po ng buhay, ano po. Subalit kung tayo dumating na sa point na yon, ano po, ito ang pangako ng Panginoon, ang Banal na Espiritu, He will sustain us, He will strengthen us. This is one of the important works of the Holy Spirit in our lives. So when you are troubled, ang mga pangamba, kabalisahan, fears of life are too strong, hindi mo kailangan magtago, kapatid. Hindi mo kailangan magpunta kung saan-saang lugar. Just come to the presence of the Lord and let the Holy Spirit fill your heart. Let Him have the full control of your life. Ibigay mo sa Kanya ang control ng buhay mo. Hayaan mong punuin ka niya. At mararanasan mo, you will experience the serenity and the peace that transcends all understanding. This is the important work of the Holy Spirit in our life. Praise God. The second source of peace, and po, a source where we can draw our peace is the Word before us. The Word before us. The Spirit reminds us of what Jesus taught us, so we can depend on God's Word in the difficult times of our life. So Jesus said, "But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Jesus has given us His promises, His Word. He has given us a right to demand from Him because of His promises. By way of illustrations, again, ito pinababanggit ko na, as a basic rule under the Constitution, there is the doctrine called the immunity of states from suit. Yan. Hindi po natin pwedeng basta magdemanda sa gobyerno. Na po. The states is immune from suit. That is the general rule. Meron pong exception. The exception is when the states descended to the level of the common individuals in two ways. First, kapag siya ang unang nagdemanda sa iyo, dinala ka niya sa korte. In that case, bumaba siya. Kaya naglalaban ngayon kayo sa korte. Ano po? The second exception is when he entered into a contract. Pumasok siya sa isang kontrata. Ano po? Sa mga private corporations, ano po? Pumasok siya doon. And through that, he becomes bound of that contract. Kaya binibigyan niya ng karapatan, the common individual, para mag-demand sa states. Kung mag-fail ang states, ano po, na gawin ang kanyang part sa kontrata. Ano po. Now, in the same way, ganito rin po ang ating pong itsura. Ano, wala naman ho tayong karapatang humingi sa Diyos eh. Una. Ano po, sino ba tayo? Alikabok lang tayo sa harapan po ng Diyos. Nevertheless, ang kagandahan nito, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, bumaba po siya eh. Inabot niya ho tayo. He descended to the level of common individuals. At siya po pumasok sa isang kontrata. Ano po yung kontrata na yon? Nagbigay ho siya ng mga pangako po sa atin. Ibinigay niya ang kanyang word sa atin. That to those who believe in Him will have eternal life. Kontrata po yun, di ba? May pangako siya. Binigyan niya tayo ng karapatan na mag-demand, mag-expect sa Kanya. Ano po? Now, pinangako rin po niya ang Kanyang protection sa atin. That He will never leave us nor forsake us. Siya rin po ay nangako sa atin ng mga provisions. Isusupply niya ang ating mga pangangailangan. So the Word of God assure us of peace even we don't see any hope before us. Sapagkat meron siyang mga pangakong ibinigay sa atin. Kung kaya mahaharap natin ang kinabukasan na merong kapayapaan. And so, it should be our habit to meditate upon the Word of God. Sapagkat ang salita po ng Diyos, na sa ganun ang salita ng Diyos ay magkaroon ng kapangyarihan po sa ating pong buhay. Wala po yung pagkakaiba doon sa mga nag-iingat po ng anting-anting eh. Ano? Yung mga anting-anting, ito yung mahal na araw daw. At kung ano mang araw, meron sila. Yan po, they cite prayers sa mga amulets para magkaroon ho siya ng bisa, magkaroon siya ng kapangyarihan. Dinadasalan po nila yan. Now, in the same way, ganun din po ang mga pangako po ng Panginoon. We have to spend time to meditate upon the Word of God.
Kung kaya ito po ay tips sa mga, baka sa mga beginners, you really have to have your Bible. At pwede nyo na simulan. Hanapin nyo yung mga pangako po ng Panginoon. Praise God. Underline the promises of the Lord. Di ba? Koloran nyo. Mag-ipon kayo ng mga salita ng Diyos. I-meditate mo yan day and night. Paggising mo sa umaga, i-meditate mo yung mga pangako ng Panginoon. Pagtulog mo, yung mga pangako po ng Diyos. Kapag pag ikaw ay matutulog, memorize mo niya Matthew 6:33. Unahin mo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Lord, ito pangako mo to, Panginoon. Pangako mo to, Lord. Yung pangako ng Panginoon na yung ating anong bagay ating hihilingin, sabi niya sa 15:7, John 15:7, pag tayo nanatili sa Kanya, ang salita niya nanatili sa atin, pwede natin hingin anumang bagay. Sabi niya, ibibigay niya sa atin. Sinasabi niya sa Hebrews 13:5, keep yourselves from the love of money. Huwag na kayong magmukhang pera, sabi niya. Magtiwala kayo sapagkat nangako ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lord, ito pangako mo. Ulit-ulitin mo, meditate mo sa puso mo, sa isip mo. Yung mga pangako ng Panginoon. Nag-aalala ka sa iyong kinabukasan, nasa huling biyahe ka na, hindi pa binibigay ni Lord yung Prince Charming mo, kaya solo na lang ako sa buhay ko. Ang sabi ng Jeremiah 29:11, pangako mo to, for I know the plans I have for you. Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Lord, ito pangako mo, hindi pa ako papayag, pangako mo to, Panginoon. Meditate mo. Di ba? Sabi daw, not to harm you. Baka ayaw niya maging masalimut pa ang buhay mo, kaya gusto niya baka single ka na nga lang. Hindi po. Alam ng Diyos, ano ang best para sa iyo. Kaya pagka i-meditate mo yan, para magkaroon lalo ng, kapangyarihan sa buhay mo. At sa ganun magkaroon ka ng kapayapaan. He has promised us, and my God shall supply all your needs according to the riches in Christ Jesus. I-meditate mo yung salita ng Diyos na sa ganoon maghari ang kapayapaan sa puso mo. Baka wala pa tayong mga alam na mga promises. I do encourage you. Magkaroon ka ng sarili mong Biblia, simulan mo nang i-underline at simulan mo nang i-meditate sa puso mo yan. Hindi malaki ang gastos. Di ba? Di ba? Alam po niyo kailan lang, sapagkat yung pong aking pong mga relatives po sa Carmona, sila po medyo dumarami na po sila papunta po rito. Ang aking pong mga tiyahin ko, ang kapatid ko, hipag ko, mga pamangkin ko, andito na ho sila. Nakita po mukhang talagang kailangan na po ng sasakyan. At siyempre, kahit pa paano, nahihiyari naman ako na dihatid sundo pa. Sabi ko, kailangan magkaroon kami ng sasakyan. And then, naisip ko, bumili kaya kami ng sasakyan. Tinanong ko ngayon doon sa kapatid ko, magkano ba yung jeep? Magkano ba yung jeep? So sinabi niya, sabi ko, hindi ka kasya. Meron kaming konting naiipon. Taon na naming iniipon, hindi kasya. So, I meditate upon the word of the Lord, the promises of the Lord. Sa Panginoon, sabi ko, ito, pangako mo to Hindi naman to para sa akin, sabi ko. So, matagal po yon, don't watch, pinagpe-pray ko yon, kapos At doon po ako sa info center, ako po yung nag-aaral, laging pumapasok sa akin, text yung kapatid ko. Sayang yung jeep, sayang. Hanggang sa nabili na, sabi ko, hindi para sa atin yan. Sabi ko, ito na naman, ito, Kuya Mar, ito. Nabili na naman. Ay ko, Lord. Ay ko, Lord. Wala, kapos Sabi ko, Lord. Pero pangako mo ito, Panginoon Ito pangangailangan namin Napapasuntok na ako sa mesa Sabi ko, Lord, pangako mo ito Pangako mo ito, Lord Sabi ko Dito ko masusubukan yung pangako mo. At patutuo ko na rin ito sa aking mga kamag-anakan dito sa Carmona. And to cut the long story short, God provided. And nakabili na po kami ng isang sasakyan. Purihin po ang Panginoon. Praise God.
At binilis po namin last Sunday. Hindi naman maganda-maganda, pero makakaahon na po dito sa sigsag. Pwede na, ano po. Sapat para panghakot, ano po. So if you have the word in your heart, meron kang paghuhugutan eh. Pero pag wala kang mga pangako ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo, wala kang imine-meditate, wala kang paghuhugutan eh. Kaya lagi ka nalang mag-aalala, lagi ka nalang magre-reklamo sa Diyos. In fact, humingi ako ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo ako. Napapasuntok pa ako sa mesa. para bang, ano mo no, siyempre, para bang ang hina naman ng Diyos, parang ganun eh. Lord, patawarin mo ako, sabi. You are true to your promises. Kaya po, begin collecting the promises from the Bible, of course. Start doing it. Then po. The third important source of our peace is the Savior above us, the Lord Jesus Christ. In verse 28, Jesus said, "You heard me say, I'm going away and I'm coming back to you. If you love me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I." You know, when Jesus was here on earth, He was necessarily limited by having a human body. In that sense, the Father was greater than the Son. Sinabi niya, my Father is greater than I. Ano po? But the truth is, ano po, He voluntarily laid aside the independent exercise of His divine attributes and submitted Himself to the Father. Of course, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos Pag binasa niyo in Philippians chapter 2, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siyempre, pagbalik niya, di isusuot niya ulit yung kanyang pagka-Diyos. Ano po? At lahat ng yon ay, all He had laid aside was restored once again. And not only that, ano po, His return would make His intercessory ministry on our behalf, our great high priest in heaven, enough to give us peace. Because He sympathizes with our weaknesses. In Hebrews chapter 4, verse 16, lagi po natin nagagamit ito. Let us then approach the throne of grace. Because He was above us, He is there, interceding for us, then we can approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. It is true that God is a just God. Yes, He cannot tolerate wrongs. He is a just God. Pero, wag po natin isaisip naman, ang Diyos po natin ay para bang nandiyan at para mayroong latigo. Ano po? Na sa bawat pagbagsak natin, kakibat puno ng kanyang paglatigo at pagpaparusa at pananakit sa atin, na parang hindi niya na tayo pagpapalain. Alam po ninyo, this is the reason why Jesus is there, interceding for us. At ang ating Panginoong Jesus, naiintindihan niya at naunawa niya maging ang ating pong mga kahinaan. All we need to do is to approach the throne of grace with all humility. And there is an assurance or confidence that we will receive mercy. Kaya siya ando doon. Para lagi natin maranasan ng habag at awa ng Diyos sa ating pong buhay. One thing to be peaceful about is that Jesus above us has overcome the devil and the world. There is no point in Jesus Christ where the devil can get a foothold on Him. Ang sabi niya in verse 30, I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming. He has no hold on me. At ito ang magandang mensahe po dito. Dahil ang diablo, ang mundo, they have no hold on Jesus Christ, wala rin po siyang karapatan, para i-disturb niya ang ating pong buhay. Unless, of course, we permit it. Unless we permit it. Wala po ito pagkakaiba sa mga traffic enforcers, sa mga police officers. Sila naman ay wala hong authority, lisensya, na basta na lang tayo arestuhin para tayo hulihin. Unless we permit it. In what ways? Kapag tayo po ay nag-beat sa red light, binibigyan natin sila ng karapatan para hulihin tayo. Sa mga nagmumotor, hindi ka nagsuot ng helmet, binibigyan mo sila ng lisensya para hulihin ka. Kapag hindi natin finasten na ating pong seatbelt, binibigyan po natin sila ng permission para hulihin po tayo. But if we are doing right, we become a law-abiding citizen, then they cannot apprehend us. Di po ba?